Maraming mga treasure hunters ang nagbabaka sakali sa mga tunnel na iniwan ng mga sundalong Hapon nitong nakalipas na digmaan. Ngunit kakaunti lang ang nakakaintindi sa pinakadelikadong bahagi ng mga ito. Yan ang tinatawag na gate guard o tagapagbantay. Sa bawat paghukay mo sa lupa, hindi lang bato o kahoy ang nakakasalubong mo, kundi mga kaluluwang naiwan upang ipagtanggol ang kayamanan. Ang gate guard ay hindi basta katawan na inilibing, kundi huling depensa ng Yamashita Treasure laban sa sinumang huhukay. Kapag nakita mo ang kanilang palatandaan, dapat marunong kang kumalma, gumalang at magdesisyon ng tama. Ang gate guard ay ang mga taong pinatay at inilibing mismo sa loob ng tunnel. Sila ang kahuli-hulihang depensa ng deposito. Mga sundalo, prisoners of war o mga tagapaghukay na ginamit ng mga sundalong Hapon, kung saan sila rin ang naging bantay sa kayamanan. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang mga bangkay ay naging buto na lamang. Ngunit ang kanilang kaluluwa ay nananatili para magbantay. Hindi sila marker lamang, kundi buhay na paalala na may kapalit ang bawat metrong paghukay. Kaya kung makatagpo ka man ng skeleton sa tunnel, hindi yan aksidente o natural burial lamang. Maraming nagsasabi na ang gate guard ay sinasabayan ng sumpa. Ngunit sa mas praktikal na paliwanag, sila ang pinagmumulan ng toxic methane na nabubuo sa pagkaagnas ng kanilang katawan. Kapag nahukay mo ang kanilang chamber, unti-unti kang nahihilo, namimigat ang dibdib at maaring mawalan ng malay. May mga naniniwala na may chemical traps na idinagdag ng mga sundalong Hapon upang gawing mas lethal ito. Kaya kung natanggal ang layer ng black soil at nakapasok ang hangin, kasabay nitong lumalabas ang gas, sumpa at takot na nanggagaling sa lugar. Ang gate guard ay hindi para sa mga padalos-dalos. Kung ikaw ay naghuhukay horizontally o vertically, mag-ingat sa charcoal layer o itim na lupa. Ito ang pinakamabigat na sinyales na malapit ka sa gate guard. Kung ang lupa ay parang pinong abo na kulay uling, isang patong na hanggang 2 talampakan ang kapal, huwag mong ituloy agad. Ang layer na iyon ay parang selyo. Kapag nabutas mo, dito sisirit ang methane at magbubukas ng chamber ng bantay. Huwag mong isiping basta lupa ito. Ito ang huling pinto bago ang katawan ng tagapagbantay at bago mo maramdaman ang bigat ng kanilang presensya. Bago mo marating ang black soil, makakahanap ka ng mga palatandaang iniwan ng mga sundalong Hapon. Mga basag na plato, bote, tasa, kutsara o kung anong gamit ng militar noon. Hindi yun basura lamang. Ito ay early warning system. Kapag may nagsimulang maghukay, unang matatamaan ang layer na iyon at maririnig sa ibaba ang kaluskos. Katulad ng reflector triangle sa sasakyan, sinasabihan nito ang mga nagbantay noon na may nanghihimasok. Kaya kung makita mo ang mga sirang gamit, tandaan mo, nasa 3 meters ka na mula sa entrance at papalapit ka sa gate guard. Pag nabutas ang charcoal layer, lilitaw na ang concentrated methane sa chamber. Walang amoy yan, walang kulay, ngunit papasok sa iyong baga. Maya-maya ay parang umiikot ang paligid. Bumibigat ang ulo mo at biglang hinang-hina ka. Ito ang dahilan kung bakit may mga treasure hunters na nagkakasakit pagkatapos nilang maghukay kahit walang tama sa katawan. Ito ang invisible trap ng mga sundalong Hapon. Hindi ito multo lamang o haka-haka.
Sa aking karanasan, ang methane ang tunay na killer sa mga tunnel. Maraming makikitang kayamanan, ngunit kung wala kang alam dito, matatapos ka bago mo pa ito makita. Ngunit hindi lang sa katawan delikado ang gate guard. Kung naniniwala ka man o hindi, may mga kaluluwa sa lugar. Hindi mo sila kaaway, pero hindi ka rin nila kaibigan. Hiniling nila na protektahan ang yaman at buhay nila ang naging kapalit. Kung papasok ka sa kanilang teritoryo ng walang paggalang, mararamdaman mo ang kanilang presensya. May mga nalunasan at gumaling matapos magdasal, ngunit may iba na tuluyang bumigay. Kaya wag mong maliitin ang gate guard. Hindi sila marker lang, sila ay buhay na kasaysayan ng digmaan. Kung malampasan mo ang bantay, hindi ibig sabihing ligtas ka na. Sa mga renegade tunnel, ang treasure vault ay nasa 5 hanggang 7 metro lamang mula sa entrance. Mababa ito dahil hindi ito imperial deposit. Hindi ito pag-aari ng Japanese Empire, kundi ito ay mula sa mga sundalong kumawala. Mga sarhento, platoon, scalawags. Sila ang nagtago ng gold bars at loot. Kaya ang kayamanang makikita mo ay hindi milyon-milyon na imperial deposit. Ngunit kahit ganoon, ang halaga nito ay sapat upang baguhin ang buhay ng kahit sinong makakita nito. Sa vertical tunnel, ang gate guard ay nasa ibaba, parang bantay ng pintuan ng imperyo. Sa horizontal tunnel naman, siya ay nasa gitna, naghihintay sa mga naglalakad papasok. Kung walang sirang plato o bote, madalas kahoy ang sinyales. Mga sanga na pinagdurog at halos fossil na. Kapag nakita mo ang mga kahoy na iyon, hindi iyon natural na pagkabulok. Ito ay sinalo upang pigilan ang hangin at bigyang proteksyon ang methane chamber. Sa ilalim nito ay ang katawan ng bantay. Huwag mong basta galawin o basta sundutin. Kung baguhan ka sa treasure hunting, tandaan mo ito. Huwag kang lalapit sa gate guard ng walang respeto. Kapag nakita mo ang charcoal layer, gamitin mo ang ulo mo, hindi ang braso. Puminto ka, magpahinga, huminga. Kumuha ng pari, albularyo o spiritual mentor kung kinakailangan. Bigyan mo ng dasal ang mga kaluluwa. Kung kaya mo, ilipat mo ang mga buto sa lugar na may dangal. Sa paghahanap ng kayamanan, hindi lamang ginto ang hinahanap mo, kundi ang lakas ng loob at paggalang sa mga namayapa. Tandaan mo, ang tunay na kayamanan ay ang buhay mo. Huwag mo itong ipagpalit. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.